Ang mga residente ng Guatemala compound sa Makati nagbarikada na laban sa napipintong demolusyon doon. Ayon sa lokal na pamahalaan, nagbigay na raw sila ng palugit na panahon para makalipat ang mga residente. May news to go si Mark Salazar live. Mark. Kara, nasa likuran ko yung barikada nga ng may 236 na pamilya ng Guatemala compound. Sakop ito ng Barangay San Isidro, Makati City. Anumang panahon ngayon ay sisimula na yung demolisyon na matagal na raw na ipag-utos ng korte laban sa mga informal settlers nga dito sa Guatemala compound. Hindi natin gustong magkagulo pero matapang yung salita ng mga residente at kung makikita ninyo sa may bubungan ng kanilang mga hanggang 3 floors na mga bahay ay nakahanda na yung mga kalalakihan sa paglaban sa demolition at ang ayon sa kanilang presidente ay hindi raw sila papayag na magiba yung kanilang mga bahay ngayon sapagkat yung paglilipatan naman daw sa kanilang relocation sa Calauan, Laguna sa kanilang description parang kamatayan na rin daw nila dahil wala raw mga bahay, walang tubig, walang lupa, walang mga facility para sa kanilang pamayanan at wala raw yung kanilang kabuhayan. Karamihan ng mga nakatira dito, Kara, ay mga vendors ditong kinabibilangan ng 236 na pamilya. Kanina pang umaga yung barikadang itong mga pinagtapal-tapal na yero at ang kanilang paghahanda ng mga residente, ang kanilang mga gamit ay inilabas na rin. Bandang alas 9 ng umaga, Kara, dumating yung puwersa naman ng Makati City Government. Makati City Government ang nagkiklaim ng lupa na ito. At marami sa mga residenteng naririto, kanilang sinasabing 1975 pa raw nang sila ay nakakapanirahan sa lugar na ito. Sila ay lumabang pa sa korte mula 2004 hanggang 2009 pero 2009 ilalabas na nga ng Makati RTC ang demolition order laban sa kanila at ngayon lamang 2012 maisa sa katuparan. Sa ngayon, ang mga residente nakahanda na rin at nakalabas yung kanilang mga gamit. Ang mga kalalakihan ang nasa unahang bahagi ng kanilang barikada habang yung mga kababaihan naman sa kanilang grupo ang abala naman sa paghahanda ng mga gamit, inilalabas na yung mahalagang bagay at yun ang kanilang pinagkakaabalhan ngayon. Inintay natin at yung mga naka-blue boys kung tawagin ang puwersa ng Makati City Government na siyang mga demolition team at sila ay suportado ng mga nakadilaw naman, yung MAPSA, yung traffic enforcer na Makati at isang kanto ang pagitan naman ay nandun naman yung mga SWAT team na nakahanda rin ng mga umagapay sa kanilang puwersa. Kara? Yes, Mark, dun sa video mo kanina, parang may mga lalaki na nandun sa taas ng bubong, tapos parang may hawak-hawak silang plastic ba yung nakikita namin? Ano itong mga armas or dala-dala nitong mga residente dyan sa lugar na yan, laban doon sa mga tauhan, otoridad dyan sa Makati? Alam mo, Kara, maliban sa mga bato na kanilang inihahanda rin, ay meron silang, ang biro-biro ang tawag dito, pasintabi, sa mga kumakain ay human bomb. Kung tawagin, di ba nauso ito kamakailan? Dun sa Silverio, narinig na rin natin itong balita, yung dumi ba? Galing sa kanal o dumi ng tao na kanilang kinanaw sa tubig at binalot sa mga tubig ang kanilang parte ng sandatang inihahanda nila. Okay, Mark, yung otoridad naman mula dun sa Makati, nandyan yung SWAT team. Nandyan yung SWAT team. Ano pa, may balak ba nilang tear-gasin or paunahan ng tubig itong mga taong ito? Anong sabi nila sa iyo? Kara, putol-putol ka. Pwede yung kahit huling bahagi na yung tanong? Okay, yung mga otoridad mula dyan sa Makati, ano naman daw ang plano nila or balak nila sakaling ang magmatigas itong mga residente? Ang nakikita natin paghahanda, yung malapit mismo sa barikada ay, may bombero. Yung sinasabi kong SWAT kanina ay nasa mga isang kanto, in fairness, parang mga 50 meters away from the barricade. At ang sinasabi ito ay kung anumang untoward incident at kakailanganin ng armed component ay naririyan sila. Pero yung makikita mong kagyat nandito sa may barikada ay ito yung mga blue boys, may mga mga naka-helmet ng blue at sila may mga dala lamang maso, yung mga panggiba nila at ang mga katabi nilang sumusuporta sa kanila, yung traffic enforcers, yung MAPSA, mga nakadilaw. Wala ka pa namang makikita sa hanay nila ritong may bit-bit na barel. Sana wala at ayaw naman nating aabot sa ganyan ang sitwasyon na ito sapagkat ayon, Kara, sa presidente nila kanina na si Lino Ohas,
handa naman silang makipag-usap ng matahimika. Kahit hanggang sa puntong ito, kung hihingi daw ng dialogo, ay makikipag-usap pa sila. Pero kung magpupumilit daw ang puwersa, nag-iba ng kanilang bahay, kagaya ng mga nasaksihan na raw nating insidente sa ibang demolisyon, ipaglalaban din daw nila yung kanilang tirahan. Mga ilang residente ito, Mark, ang pinag-uusapan natin? Ilang pamilya? Ito, Kara, ay 236 families. Ayon yan kay Lino, yung kanilang tagapangulo ng kanilang samahan. At ayaw nilang mag-relocate dun sa Kalawan, Laguna? Ayaw nila, Kara, sapagkat ang description nila ay wala raw nakatayong bahay, walang tubig, walang kuryente, at unang-una daw wala yung kabuhayan na kanilang nakasanayan at karamihan nga sa mga naririto, Kara, ay mga vendor. Ito daw ay sa Kalawan, Laguna, liblib daw at wala silang nakikitang anumang posibilidad ng kabuhayan doon. Anong oras daw inaasahan na kumbaga isasagawa itong demolition dyan sa Makati, Mark? Itong court order, no, yung demolition, matagal na ito, 2009 pa. Ngayon, ilang beses na itong sinubok isa katuparan ang ayon sa patakaran basta office hours, ano. At ngayon sa puntong ito, hinihintay na lamang natin ay yung court sheriff na may bitbit ng papel sapagkat nandito pa lamang ay puro mga security forces. Okay. Maraming salamat, Mark Salazar. Mag-ingat kayo dyan.